Magandang umaga, Pilipinas. This is Lakotsero Bisaya once again. Kumusta? Nakita nyo to guys. Itong ransom group na ito o gang na ito, pag hindi ito mabigyan ng atensyon sa gobyerno at hayaan lang nila itong lumawak ng lumawak, magiging problema ito ng bansang Pilipinas. Kasi kita nyo nga ngayon, kukunti pa lang mga ito, pero nagbigay na sila ng contribution sa kaguluhan sa rally. Kita nyo? Kasi itong grupo na ito, itong gang na ito, gagamitin ito ng mga politiko para manggulo sa kung anumang mga pagtitipon ng mga taong bayan against sa mga politician sa bawat provinces, cities, at kung saan pang iba mga munisipalidad. Kasi nag-i-exist ito, ang grupo na ito, bayad eh. Binabayaran ito eh. Kaya nga, ang gawain ng mga ito nung una, nag-rap-rap lang. Pero dahil nga, ang isa sa mga iniidolo nila ay pumasok sa politika at nagiging tuta, aso ng mga politiko ngayon, ay ginagamit sila para manggulo. Kasi itong mga to, hindi naman to pumunta sa rally dahil meron silang ipinaglalaban na kanilang karapatan bilang isang mamamayan. Kundi pumunta ito doon sa rally para manggulo. Yun ang nakikita ko diyan, yun ang analysis ko. Pumunta sila doon sa rally para manggulo, hindi para ipalabas ang kanilang saloobin laban sa gobyerno o kanino man politician, di ba? Ito papakita ko sa inyo guys kung paano ko nasabi na sumali ito sa rally itong mga animal na ito dahil lang sa binabayaran sila ng isang organization o ng isang individual. Hindi talaga sila sumali dahil bukal sa kanilang kalooban. Tingnan mo si nanay. Mayor, nagsisumamo po kami sa inyo. Kakainin nga po, wala ipagpapiansa pa sa kanila. Mga kapamilya, dito po tayo ngayon sa harapan ng Manila Police District. Dito po naabutan natin ilang kaanak noong mga naaresto doon sa nangyaring gulo sa kahabaan ng Recto Avenue sa Maynila kaninang hapon, Linggo, September 21, 2025. Ang ilan po sa kanila, kagaya ni Almira, aminado po sila nagkasala ng kanyang anak. Pero ang problema niya ngayon, hindi naman nila kayang piyansahan o sakali mang kasuhan itong mga sangkot sa gulo. May lakad pa ba? Sabi niya, oo ma, sabi. Nakalaki ganito, seryoso yung lagi ko. Tapos dinaanan pa yung kapatid niya. Tulog na ako, ginising ako ng manira. Sabi ng malugang ko, mama, nahuli sila ka saan? Sarali daw. O kasi barkadahan yan sila ng mga geng-geng eh. Mga may anak ko, may asawa na nagpabarkadahan pa, nag-geng-geng pa. Nanagaganap sa'yo, Mayor, hindi lahat makasama sa rally, aral na alam nila yung ginagawa nila. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Barkadahan. Mayor, nagsisumamo po kami sa inyo. So, kita nyo guys, si nanay na mismo nagsabi, galing na mismo sa kanya, na lahat ng mga kabataan doon na membro ng geng-geng na pumunta doon sa rally ay hindi alam ang kanilang ipinaglalaban. Pumunta lang sila doon dahil sa geng-geng, dahil sa gang.
dahil binayaran nga yung grupo nila ng mga kabataan. Kaya sila pumunta doon sa rally. Di ba? So kung itong mga to, kung hindi ito bigyan ng atensyon ng gobyerno, kung hahayaan lang nila dyan na magkalat sa gilid ng kalsada, sa tabing daan, kawawa na naman yung mga mabibiktima nito. Very prone ito sa mga crime in the future. Possible yan na magkaroon sila ng maraming mga krimen na gagawin sa kanilang lugar. Kasi delikado tong grupo na ito, yung gang na ito, delikado yan eh. Napaka brutal ng mga ito. Kita mo nga, sinira nila yung propiedad ng gobyerno sa Manila. So kung ito ay magpatuloy at lumago itong organisasyon ng mga ito, magiging problema ito ng bansa. Kaya kinakailangan ang gobyerno bigyan talaga ito ng atensyon na buwagin itong organisasyon na yan habang kakonti pa lang sila. Kasi pagka dumami yung mga animal na yan, magiging salot yan ng bansang Pilipinas. Since na naka-receive sila ng pera mula sa isang individual at mga bata naman ito, hindi pa ito nakahawak ng 100,000. Kaya kung makakita ito ng sobra-sobra pa sa pera na nahawakan nila, lalo silang maingganyo. So since na nasubukan na nilang humawak ng ganong kalaking halaga, ang mangyari sa mga to, magiging for hire itong mga to. Lahat ng mga illegal activities, drug selling, hold up, kidnapping, papasokin ng mga yan. Pala ng organisasyon nila, ransom. Parang kidnap o ransom na yan, di ba? Kaya kung ito'y hahayaan ng gobyerno, sasakyan ng mga NPA, mga ito, wala to, magiging problema ng bansang Pilipinas. Kaya ito ang namimiss ng mga taong bayan kay Pangulong Duterte. Kasi itong mga organisasyon na ito, itong mga gang-gang na ito, hindi ito nag-i-exist sa time ni Pangulong Duterte. Siguro kung nag-i-exist man sila, pero hindi sila ganon ka harsh. Hindi katulad ngayon. Kasi dahil nga ang very weak ang Pangulo at bangag ang Pangulo at alam ng taong bayan na ang Pangulo ay mahilig sa Coca-Cola din. Kaya itong mga gang na ito lalong yumabong at lalo silang naingganyong gumawa ng krimen. Di ba?